Isang Easter summer sa mga lugar na nasa ilalim ng Signal Number 1 dahil sa bagyong Ada. Kauna yung mga panayam natin sa Eastern Samar Assistant Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Levy Nicard. Levy, magandang umaga. Good morning po, Sir Arnold. At Opo. sa bumubugod po ng unang hirit at sa tagapanood po ninyo. Salamat po. Signal Number 1 po kayo dyan. Kamusta ang panahon? So ngayon po, most of our LGUs are experiencing light to moderate rains at mayroon ding occasionally heavy rains na inaantabayanan po namin na pwede pong mag-cause po ng flooding, especially sa mga low-lying areas po na sakop po ng Eastern Samar. Opo, posible po ba? Kasi sa forecast track ng Pag-asa, malamang lumapit nga itong bagyong Ada sa Eastern Samar at bukas ito. At posible raw mag-landfall. Kamusta yung paghahanda ninyo? On top of our preparedness is always our young and proactive governor, si Governor R.V. Bardone, kasama po yung provincial administrator at PDRMO. So yung mga paghahanda po namin, lahat po ng mga LGUs, kasama na po yung province, ay nag-conduct po ng pre-disaster risk assessment meeting. Apo. Na kung saan po dinidiscuss po yung detalye ng bagyo at saka kung mga kaukulang paghahanda ng bawat ahensya na kasama po sa response cluster. May nangyari na ho bang preemptive evacuation, Levy? Sa ngayon po, yung isang bayan lang po ng Giwan, galing po sa Island Barangay, meron na yun lang po ang meron tayong evacuees, yung may 12 families po na nandun. Opo. Sitwasyon sa Pantalan, may mga kanselado ba kayong biyahe at mga stranded na pasahero? Opo, during our meeting, nag-disclose po yung Philippine Coast Guard na lahat po ng sea travel and activities ay kanselado po. May suspension po sila. Okay, maraming salamat, Eastern Samar Assistant PDRMO, Levy Nicard. Ingat po kayo. Okay, welcome po. Maraming salamat din po, sir. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.